Ako si Lorlen Garcia Velarde, hatid sa inyo ang pinakamainit na kaganapan ngayong araw na ito dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, atong ang wala sa Cambodia. Libreng pay awards para sa PhilHealth Direct Contributors, plano ng DOH. Voter registration sa BAR muling ipinagpatuloy. Soberanya ng bansa sa West Philippine Sea muling iginiit ng mga mambabatas at eksperto. Mga biktima ng bagyong Basyang sinaklolohan. 5 arestado bunsod ng illegal mining sa Surigao del Sur. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa ating pangunahing balita, naglabas ng pahayag ang Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation ng Cambodia na ang hinahanap ng Pilipinas na si Charlie Tiu Hai Ang ay wala sa Cambodia. Base sa Facebook post ng Ministry of Foreign Affairs, ayon sa opisyal na report ng kanilang Immigration General Department, walang naitalang record ng pagpasok o paglabas sa kanilang bansa ng isang atong ang. Ang pahayag ay inilabas upang magkaroon ng paglilinaw na maaaring nasa Cambodia nga si Ang. Samantala, dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. dinala sa Sandigan Bayan Lunes ng umaga para sa pagbasa ng sakdal sa pagkakaugnay sa flood control projects. Subalit ito ay muli na namang na-reschedule sa susunod na Lunes o sa February 16. Dumating na Sandigan Bayan si Revilla, gayon din ang ilang pang nauugnay sa flood control projects mula sa Bulacan 1st District Engineering Office. Si Revilla ay naiuugnay sa flood control at nahaharap sa kasong malversation matapos iugnay ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nakatanggap ng kickback kapalit ng pag-endorso sa mga flood control projects. Natuloy naman ang arraignment ng ilang naiuugnay kabilang na sila Bryce Hernandez, JB Mendoza, RJ Domasig, Emelita Huat at Cristina May Pineda at naghain sila ng not guilty plea. Samantala, nagkaroon din ng postponement sa arraignment ng kapwa-akusado ni Revilla na si Juanito Mendoza. Ito ay at ang pagkakapostpone ay dahil sa panibagong moisyon na kailangan pang iresolba. Sa ibang balita, Department of Health Secretary Ted Herbosa inihayag ang plano ng DOH na maglabas ng bagong polisiya para sa lahat ng DOH hospitals na nakasaad na magiging zero balance billing ang mga pay wards para sa mga direct contributor ng PhilHealth. Ang mga pay wards ay iba pa sa basic accommodation na kasalukuyang sagot ng zero balance billing. Inanunsyo ko ang isang napakahalagang programa na uumpisahan natin sa DOH hospitals. Nagkaroon ng malakas na paghiling na bigyan natin ng mas magandang pribilehyo ang mga direct contributors ng PhilHealth. Ito yung mga nakakaltasan sa sweldo ng kanilang premium. At sabi nila, isasama mo rin ba kami sa basic accommodation? Sana naman makakuha kami ng mas magandang accommodation. Nadinig po ng ating Pangulo ang inyong halihiling. At inatasan ako to think of these programs. Papagandahin natin sa PhilHealth, merong mga panukalang kailangan pa ng proseso, pero ako bilang inyong kalihim ng kagawaran ng kalusugan ay pwede lang iutos sa lahat ng DOH hospitals through a department memorandum circular na maglalagay at mag-allocate ng special area for direct contributors or yung ating mga working class or middle class na gustong magpa-accommodate sa zero balance billing sa ating mga ospital. So, isa-separate namin kayo para matingnan kung kayo ay mabigyan ng mas magandang accommodation. Air condition, medyo may separation para hindi kayo nasa common area, pero talagang bibigyan natin kayo ng additional
benefits dahil kayo po ay nagko-contribute sa pondo ng PhilHealth. Sa parehong kagawaran, bumaba ang naitalang kaso ng dengue sa bansa mula January 4 hanggang 24 ngayong taon na nasa higit 7,000 kaso lamang kumpara sa naitalang higit sa 25,000 kaso noong January 2025. Matatanda ang bunsod ng mataas na kaso noong nakaraang taon, inilunsad ang alas 4 kontra mosquito at pinalakas ang kampanyang Taob, Taktak, Tuyo at Takip. Sa kabila ng tila epektibong paraan ng kampanya dahil sa 71% na pagbaba ng kaso, nagpaalala pa rin ang Department of Health na maging maingat at ipagpatuloy ang paglilinis lalo na sa mga posibleng pamugaran ng lamok lalo na ngayong panahon ng tag-ulan. Sa ibang balita, muling ipinagpatuloy ang voter registration sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM simula ngayong Lunes, February 9. Ayon sa Commission on Elections o COMELEC, saklaw ng voter registration ang unang BARM parliamentary elections na nakatakdang ganapin sa September, maging ang barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE. Samantala, para naman sa Bangsamoro voters na kasalukuyang wala sa kanilang mga probinsya, maaari kayong magparehistro sa mga bayan ng inyong lalawigan o sa highly urbanized cities gaya ng Cebu, Cagayan de Oro o sa mga syudad sa Metro Manila. Magtatagal ang registration period hanggang March 31, 2026. Maulan na panahon ang dulot ng shear line at amihan sa malaking bahagi ng bansa lalo na sa Luzon at ilang parte ng Visayas. Posibleng magdulot ng malakas na pag-ulan ang shear line at amihan na may banta ng landslide at pagbaha sa Bicol Region, Cagayan Valley, Nueva Ecija, Bulacan, Aurora, Rizal, Laguna, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon at Western at Eastern Visayas. Samantala, posible ring makaranas ng maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan, dulot pa rin ng amihan sa natitirang bahagi ng Luzon. Susunod sa News Force. Impeachment laban kay PBBM insufficient in substance. Deliberasyon tuloy sa plenaryo. Soberanya ng bansa sa West Philippine Sea muling iginiit ng mga mambabatas at eksperto. ₱36 million na halaga ng agarwood na sabat sa NAIA. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.